Nagsimula ang lahat nung nagkaroon ng asawa si Nanay, si Chong Lucas. Ilang linggo pa lang silang nagsasama noon nung sinama niya ako kumuha ng panggatong. Gina, banda ron. Maraming kahoy doon. Doon? Chong? Chong, ano pa? Chong, bitawan niyo po ako, Chong! Chong! Kaya ko. Kailangan kong kayanin. Kailangan. Nang makauwi kami, gusto kong sabihin kay Nana yung nangyari. O anak, hindi ka yata makakain. May naramdaman ka ba? Sama ang loob niyan. Gusto kong sabihin sa kanya yung kahayupang ginawa sa akin ni Chong Lucas. Sinama ko manguha ng kahoy kanina. Puro reklamo, ayaw mapagod. Ano ba naman anak? Sa panahon ngayon, dapat magtulungan tayo. Sige, iyak-iyak ka. Ano kung anak lang talaga kita? Ginulpi na kita eh. Pero Nay, Tapos, tatanga-tanga pa kanina. Ngayon, nadapa. Sugatan, naps ngayon, ako sinisisi. Aba, Shena, sumusobra naman yata yung kaartihan mo sa buhay mo. Shena! Ayan, yun na siya. O ano? Punta na akong palengke. ay, sige ho, Nay, ingat kayo. O, sige. Pakibilan na rin ako ng gin, ha? O, sige. Maraming beses ding naulit ang kahayupan ni Chong Lucas. Tuwing umaalis si Nanay, gumagawa siya ng paraan na masarili ako. Chong, tama na po. Anong problema mo? Ha? Hindi ka ba nasanay? Aminin mo, gusto mo rin naman. Hayop ka, demonyo ka. Tingilan niyo na ako, Chong. Alam mo, sinasabi mo lang yan eh. Kaya mo, pag nakaipon ako, aalis tayo dito para walang istorbo sa atin, ha? Demonyo ka talaga! Ano, matapang ka na ngayon? Pag inulit mo pa yan, papatayin na kita. Pati nanay mo, isasama ko. Ano? Ganyan lang pala yung tapang mo. Isang gabi, tumakas ako sa amin. Walang ibang dala kundi ilang pirasong damit. Alam ko na hindi sasaktan ni Chong si Nanay kapag wala na ako. Dahil si Nanay ang bumubuhay sa kanya. Naisip ko na bahala na ang Diyos sa kanya at bahala na rin ang Diyos sa akin. Nakarating ako ng Iloilo. Doon may tumulong sa akin na makahanap ng trabaho bilang kasambahay. Ito po yan. Tara na, kaya na tayo. Po. Sinuwerte ako sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nakahanap ako ng pamilya na mabait at halos kamag-anak na ang turing sa akin. Ano bang ano mo? Pero hanggang dito, hindi pa rin ako iniwan ng kahayupan ni Chong Lucas.
Hindi nila ako pinalayas kahit nang malaman nila na buntis ako. Bagkus, inalagaan nila ako hanggang sa panganganak ko. Noong una, hindi ko alam kung kaya ko bang mahalin yung anak ko. Baka maalala ko na naman ang kahayupan ni Chong Lucas tuwing makikita ko siya. Pero nang mahawakan ko siya, hindi ko napigilang maiyak sa tuwa. May anak na ako. Sheena, sigurado ka ba sa gagawin mo? Naging kontento na sana ako sa buhay ko noon. Pero naghanap pa ako ng mas magandang buhay para sa anak ko. Napakalaki po ng utang na loob ko sa inyong dalawa. Kundi dahil sa inyo, malamang patay na kami mag-ina. Pero kailangan kong isipin ang kinabukasan ni Marco. Sigurado ka ba sa papasukan mong trabaho? Ay, wag po kayo mag-alala. Maganda pong trabaho ang ibibigay ko sa kanya. Sa gabi lang po siya magtatrabaho bilang waitress. At mahigit doble po ng sweldo niya dito ang kikitain niya. Pero hindi yung Sheena. Paano siya pag wala ka? Pag nasa trabaho ka? Gagawan ko ng paraan. Ganito na lang. Iwan mo na lang si Marco sa amin habang nagtatrabaho ka. Malapit na sa amin ang bata. At alam mo na hindi namin siya pababayaan. Bilisan mo na magdesisyon, Sheena. Kailangan na natin umalis mamaya. Anak. Sorry Aalis muna ang nanay. Magtatrabaho. Huwag ka mag-alala, hindi namin pababayaan ang anak mo. Sheena. Naniwala ako sa mga pangako ng isang dating kaibigan na silaw sa alok na kikitain. Pasok ka. Umupo ka. Carlo, akin na yung damit. Maligo ka at isuot mo ito. May customer ka mamaya. Maligo ka at isuot mo ito. May customer ka mamaya. Choco, nasaan na yung restaurant na sinasabi mo na pagtatrabahuhan ko? Ihanda mo nga to. Ang masusugatan ng mukha, okay? Maligo ka at magbihis. Mamaya, may darating na customer dito. Ha? Gawin mo kahit anong gusto nila. Ha? Kahit ano! Paliwanag! Tumango ka kung naiintindihan mo yung sinasabi niya. Sige na, bago ka pa mawala ng malay. Akala ko, magandang kinabukasan ang naghihintay sa akin dito. Boss. Tak. Bagong-bago yan. May namama kayo. Tandaan mo yung mga sinabi ko. Gawin mo ang kahit anong pagawa sa'yo, ha? Pwede kitang papatay dito. Walang nakakalam. Tandaan mo yan. Boss! Akala ko hindi ko masisikmura ang ganitong buhay. Nakakadiri. Bumaba ang respeto ko sa sarili. Pero sa paglipas ng panahon, nagpakatatag ako. Ikaw yung bago? Nagugutom ka na? Tara, kain tayo? Ayokong kumain. Gusto ko nang mamatay. Alam mo, ganyan din ang naiisip ko nung una. Pero pinili kong mabuhay. Kasi may anak akong naghihintay sa akin sa labas eh. Inisip ko na lang na lalampasan ko rin to, alang-alang sa kanya. Kaya ikaw,
magpalakas ka. Para kapag may chance na makatakas dito, eh may lakas ka para tumakbo. May alam kang paraan para makatakas dito? Kamaingay. Sasabihin ko sa'yo, pero sasamahan mo ako kumain mamaya. May sikretong labasan dito sa likod ng cabinet kung saan tumatakas sila Choco kapag nagkakarib. Doon ako tatakas kapag nagka-chance ako. Maawa ka. Isama mo ako. Sige, pero kumain ka muna. Sheena, Hindi na. ano, kain tayo? Gutom na ako eh. Hoy, mag-ayos kayo. Magpaganda kayo. Umiti kayo, paparating yung mga customer. Hindi maghapon na lang hindi mapipili. O ano? Ngiti na! Sino? Ayan. Ay, boss. Ayan sila. Ayan, boss. Mga bago yan. Bata pa. Wala bang mas bata pa? Yung mas sariwa pa. Sariwa, boss. Pwede, masariwa daw. Eto, mas bata pa. Ito dito. Ito, sariwang-sariwa. Wala pang 18. Mayos ka, oh. Okay. Rito! Wala kang kilo sama-sama! Sheena! Walang niya ka! Saan yung dalawa? Tapo natin! Wala rito! Tara! Dalihan mo na. Dali. Yan dyan, sakay tayo dyan. Tago dyan, dali. Wala na sila. Umuwi sa kanila si Dina. Ako naman, ilang linggong namasukan bilang labandera. Niligawan ako ni Alex at hindi nagtagal, sinagot ko din siya. Sinabi ko kay Alex ang lahat ng karanasan ko, pero tinanggap niya ako ng buong buo. At ngayon, iniuwi na niya ako sa bahay niya para magkasama na kami. Sina, nanay ko. Mano po? Titira ka sa bahay na to dahil gusto ng anak ko at dahil kanya ang bahay na to. Pero hindi ibig sabihin nun, gugustuhin kita. Nay, Alex, binata ka. May maganda kang trabaho. Bakit isang mumurahing babae ang gusto mo, ha? Nay, ano ba? Hindi, Alex, okay lang. Sabi ko naman sa'yo eh, hindi mo na kailangan gawin to. Ayun naman pala eh. Alam niya namang mumurahin siyang babae. Pero bakit mo pinagpipilitan yung sarili mo sa anak ko? Nay, mahal ko ho siya. Dito siya titira. Bubuo kami ng pamilya. At kung hindi niyo tanggap yun, pwede na bumalik sa probinsya. Bahala ka. Salamat. O, mahal, huwag ka masyadong magpapapawis dun, ha? Mahal, uwi ka ba mamayang tanghali? Pagluluto kita ng paborito mo. Siyempre naman, sandali lang ako mamamasada. Tsaka namimiss agad kita eh. Bolero mo talaga. Siya nga pala, nais mo na ba pagbabakasyon ng anak mo dito? Si Marco? Oo, di ba napag-usapan na natin yun? Pag maayos ka na, imbita mo siya dito para magbakasyon. Para magkaayos kayo. Gusto ko sana, pero paano ni nanay mo? Ako na ang bahala kay nanay, ha? Ayusin mo na lang yun. Okay? Salamat. Salamat talaga. Mahal kita. Kaya gusto ko masaya ka.
Sige na, alis na ako. Pahinga ka dyan, ah. Sinong mag-aakala na may iibig pa sa isang tulad ko? Isang babae na naging laruan ng iba't ibang lalaki. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap niya ang aking nakaraan at pinili akong maging kabiyak para bumuo ng pamilya. Ang galing mo talaga magpaikot sa anak ko, no? Sa bagay, maraming taon ka rin namang nakapag-practice sa ibang lalaki. Piruin mo. Pati yung anak mong bastardo, makakarating dito. Alam nyo, nung inaya ako ni Alex na tumira dito, tumanggi ako. Dahil ayoko mag-away kayo. Pero, nung nakikita ko yung ugali niyo po, mas mabuti pa nga naghiwalay na lang kayo ni Alex. Ayun! Eh di lumabas din ang totoo, ha? Gusto mo talaga kami paghiwalay mag-ina? Matagal lang gustong humiwalay sa'yo ni Alex, pero hindi niya makaya yung ugali niyo. Eh ikaw, sa palagay mo pag nalaman ng anak mo kung anong totoo mong ugali, hindi kanya ikakahiya? Pag nalaman ng anak mo kung sino ka, kung ano ka, malalaman niya, isa kang saksakan ng mumurahing babae. Mumurahing babae. Saksak mo yan dyan sa ulam mo. Hmm? Tinawagan ko sila mama at sir. Inayos ang pagbisita ni Marco dito sa amin. Si Alex nga mismo ang sumundo sa kanya eh. Pero puno pa rin ako ng takot. Paano kung pandirihan niya talaga ako ng anak ko? Mahal, nandito na kami. Ah, Ay, kami na. Marco, kamusta ka na? Okay lang po. Ang laki-laki mo na. Halika dito sa Halika dito sa nanay. Anak, ang gwapo-gwapo naman. Upo ka muna. Oh, aalis na ako. Totalitan naman yung gusto nyo, di ba? Ihatid ko lang nanay sa terminal, ah. Kayo na muna dito. Anak, nagugutom ka ba? Kumain ka na ba? Nauuhaw ka? May kalamansi juice doon. Gagawan kita. Gusto mo? Ha? Sindihan ka lang, ah. Hindi ako mahilig sa maasim. Kung ikaw nang palay sa akin, eh di sana alam mo yun. Anak, huwag ka naman ganyan sa nanay. Saan ko pwedeng iwan itong mga gamit ko? Doon, anak. Marco, merienda oh. Kain ka muna. Mahaba ang biyahe mo. Alam mo, nak, tama ka. Marami akong hindi alam sa'yo. Dahil wala naman talaga ako nung lumaki ka. Pero hindi pa naman nahuli ang lahat, diba? Pati pa natin makilala ang isa't isa. Sasabihin niyo na po ba sa akin kung sino ang tatay ko? Nasaan po ang tatay ko? Bakit wala siya? Bakit kayo naghiwalay? Iniwan niya ba tayo o kayo ang nang iwan sa kanya? Nak, alam mo kasi... Saka bakit niyo ako iniwan? Saan kayo nagpunta nito nagdaang 16 na taon? Anak,
Hindi ba yata ngayon ang tamang panahon para malaman mo lahat? Hindi niyo sasabihin sa akin? Bakit niyo pa ako pinapunta dito? Marco! Kaya kita tinawagan. Hindi ko kayang sabihin sa harap ng anak ko yung nangyari sa akin. Dahil hindi ako marunong bumasa at sumulat. Kaya ikaw na lang ang magsusulat ng buhay ko. Pati na rin ang kwento ng buhay niya. Nak, alam ko, hindi ka masaya kasi hindi ko nabigyan ng sagot yung mga tanong mo. Eh, ikaw! Sa palagay mo, pag nalaman ng anak mo kung anong totoo mong ugali, hindi ka niya ikakahiya? Kaya nga, Na ang lolo niya, tatay niya rin? Ha? kaya nga dapat bumalik ka dito. Para paghanda na ang nanay, sabihin ko sa'yo lahat-lahat. Ha? Mag-iingat ka. Tayo mo na lang sa jeep. Mahal. Okay ka lang ba? Ihatid ko lang siya.